Hi, magandang gabi sa lahat. Andito naman po si Madam Lover. Okay, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to click the button and subscribe me and click the notification para every time na mag-upload ako ay makikita nyo mga love ko dyan, mga nag-subscribe sa akin, thank you. Well, anyway, mga basic ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano po ba natin matulungan yung Cattleya na wala po siyang root. Okay, wala po siyang ugat. Okay? So, anyway, mga basic ko, meron akong ipapakita sa inyo dito na tinulungan ko si Cattleya kasi parang bakit po hindi siya nagpa-flower, mag-iisang taon na walang flowers. Yung pala mga basic ko, wala po siyang ugat. Okay? So, wala rin pong lumabas na kaniyang kiki mga basic. Okay? So, mula nang tinransfer ko siya dito sa clay pot, mga basic ko, ito yung gamit ko, clay pot. Okay, so ito po ang ginamit ko para matulungan natin mga basic. Okay, kung maalala nyo, dati nandoon sa taas, pero nagtataka ako dahil may bagong tumubo ito. Tumubo to. Ito yung tumubo. At hindi siya natuloy mga basic ko. Yung pala, yung ugat niya ay wala na mamatay. Okay? So, mula nang tinransfer ko dito, okay, na-transfer ko sa pot na to, okay, kasi dati pot niya plastic, mga besi. Okay, so, wala akong nakikita. Balik ginawa ko, sinaparate ko na lang. Ito yung sa parate niya. Okay, ito. Walang mga ugat to mga besi, okay? So, tingnan nyo nung transfer ko dito sa clay pot na to, meron ako nakikita doon na tumubo mga besi. Ayan, no? Ayan. I-zoom natin yung camera. Ayan. Diba? Tumubo. Okay? So, yan mga basic ko ay para mag-moist, linagyan ko ng konting tubig dito para magmo-moist siya. So, yan ang resulta niya mga basic ko. Lumabas po yung kanyang baby dito sa area na to. Ito. Ito nga. Yan. Okay? Yan. Ito po ay kiki. Yan. Kiki po yan mga basic ko na sobrang liit to. Okay, so tinransfer ko dyan kasi wala akong nakikita na ugat niya. So, ibig sabihin, noong na-transfer ko dito, iyan po yung resulta. Nagkaroon siya ng kiki. So, ibig sabihin, okay. Survive siya. Ngayon na naman, itong isa. Okay? Itong isa, ay may nakita po ako dyan na tumubo mga basic. Yan. Okay? Ito. Hindi lang yan, dalawa po yan. Nandoon sa dulo. Yun. Sa dulo niya. So, well, mga basic ko, siguro, ayaw niya sa plastic kasi ito po yung plastic na gamit ko dati. Okay? So, tinransfer ko dito. So, yan, may resulta na. Lumabas na po yung kanyang kiki. So, ito mga basic ko, itong mga nakikita nyo, ito po mga basic ko, mga bagong tubo ito. Okay? So, hindi ko po nakitaan si Cattleya na magkaroon siya ng flower mga basic. Okay? So, mula nang linipat ko dito sa clay pot, ayan, tumubo, bagong tubo po mga basic. Pero hindi nyo alam, yan, alam ko naman po na ang Cattleya, ayaw po niya na nakaupo sa tubig. Pero, I don't have any choice because I need to have new growth. Okay? So, ayan, nakikita nyo? May bago pong tumubo. Okay? So, ibig sabihin,
kailangan niya na malamig mga besi at moist, okay? Dahil alam ko naman tong Cattleya na to dati ay napakaganda ng ano niya, green na green to mga besi. Pero noon linipat ko siya sa plastic kasi dati ito talaga ay pinanggalingan niya, clay pot na to. Pero noon linipat ko siya sa plastic mga besi, yan ay hindi po maganda tubo niya mga besi. Ngayon, noon lilipat ko na siya dyan, okay na. Okay? So, ngayon, dito na naman po tayo sa ating dendrobium. Okay? Itong dendrobium na ito mga besi ko, ay nakaupo yan sa tubig mga besi. Tingnan nyo. Ayan. Okay? So, yan. Ito yung lagi natin tatandaan mga besi, na pag naggilig tayo ng dendrobium, ito yung ingatan natin clown niya na malagyanan ng tubig dito sa ilalim. Dahil yan, napakahirap po yan matuyo. Okay? So, para aware tayo na hindi matutubigan yung clown nito, dito na natin diligan. Okay? Dito nyo diligan sa kanyang paso. Dito. Kasi yan, malaki na yan mga basic ko. Oh. Diba? So, pag nagdidilig ako, ay iniingatan ko. Ngayon, ipakita ko na naman sa inyo yung aking anong pangalan nito? Ito Phalaenopsis mga basic. Ito galing sa area na yan mga basic. Dito galing yan itong aking Phalaenopsis. Pero mga basic, hindi ko nakikita na maganda ang grow niya dyan dito. Bakit po ba? Kasi ito, kapag nagbukas po ako ng aircon ko mga besi, natatamaan ng init dito mga besi ko sa area na to. Okay? So natatamaan siya. Siguro ayaw ni Phalaenopsis ng gano'n na temperature na mainit mga besi. Okay? So mula nang linipat ko dito mga besi ko, ay ito na po siya mga besi. Nabuhay siya mga besi. Baka mayroong pang tumuwa, wala na. Ito bagong leaves to. Ito, okay? And then, hindi lang yan mga basic ko. Sa 10 Phalaenopsis na binili ko, okay? And 2 lang po yung natira sa akin. Dahil nga, gawa na nga ng siguro, nagtataka ako bakit yung mga Phalaenopsis ko namamatay, yung pala, yung temperature ang ayaw nila. Okay? Sobrang init na initan kasi dito sumisingaw yung aking aircon, yung init ng aircon dito sumisingaw. Okay, so ayaw ni Phalaenopsis na mainit mga basic, sobrang init. So bali sa 10 Phalaenopsis ko, 2 lang po natira, ito at saka yan. Nakita nyo, may bagong tumubo na naman na leaves. Okay. Ngayon, itong Phalaenopsis ko na to, pag dinidiligan ko to, ay dito ko na lang dinidiligan dito sa kanyang bark. Hindi ko dinidiligan dyan kasi baka malagyan yan, mamatay. And then yung aking eto Jensentia ay ang laki oh. Ayan oh. Ang tumubo sa kanya. Di ba? Ang laki. So, ayan, akala ko hindi natutubo yan mga bisi, pero tumubo pala. So, masaya naman ako kasi itong mga ganito, mahal to mga bisi ko. You are lucky if you give bigger this orchids. Okay? Mahal yan. Ito naman mga bisi ko ay hindi ko pa nakikita. Okay, kung may tumubo na. Pero be patient na lang. Okay? So, kasi pag wala kang patient, wala kang anihin. Okay? So, yun. Ngayon mga basic ko, yung hindi po nakakaupo sa tubig mga basic ko, ay dinidiligan ko po yan mga basic ko. Kasi lalo ngayon, sobrang init. At napakadali pong matuyo ang kanilang mga bark, mga basic ko. Okay? So, pupunta tayo dito para ipakita ko sa inyo yung nabili kong Grammatophyllum
galing sa kay ano naman to, kapatid ni kapatid ni Carmina. Ito na po. So eto mga basic ko, bagong tubo to. Eto, bagong tubo to. Okay, so ayan, may tumubo naman na maliit. So eto, itong dalawa na to magkasabay ito noong binili ko kay ang alam ko yata pinanggalingan nito kay Katrina. Ito malaki na to. Bali mga basic ko, noong binili ko ito, malaki na yan, malaki ng konti. Okay, parang malaki ng konti yan. Meron akong video dyan na makikita naman nyo. Okay, yan sa aking video. So ganung kaliit mga basic itong Gramatophyllum ko. Bali, itong Gramatophyllum na to mga basic ko, pareho rin ito. Okay? Gramatophyllum green, pareho rin. Ito rin green din to. Ay, hindi naman to, Dendrobium nobile naman to mga basic. Ito, Dendrobium nobile naman to mga basic ko. Okay? So, iba pala yan. So, ito pareho ng pangalan mga basic ito, Gramatophyllum green. Ito rin, pareho rin ang pangalan mga basic. Ito, Gramatophyllum green. Okay? So, yan. Ito, bagong tubo. Ito. Bagong tubo yan mga basic. Oh, laki. Sobrang laki yan. Okay? So, ito naman, non-stop growing mga basic. Ito. Okay? I think so. The photo is maliit. But not now I change this one. Just I leave like that. Okay? Kasi abayaan ko muna ganyan. So ito po yung aking namumulaklak na. Okay? 3 lang po yung bulaklak niya. Kita nyo? Kaganda ng kulay niya. Okay? Tapos ito, mga basic ko, nakita nyo na to. Oh, kita nyo hanggang ngayon ay buhay pa. Oh, di ba? Oh. Ngayon, sasabihin ko sa inyo yung anong technique dito. Bakit po ba nagtatagal yung flowers ko mga basic ko? Yan kasi ay hindi porke may flowers na yan mga basic ko, hindi ko na dinidiligan yan. Dinidiligan ko pa rin yan mga basic ko. Kasi si bulaklak dito kumukuha sa sanga niya. Dito sa sanga. Okay? So ito nakikita nyo to. Ito nakikita nyo to. Sooner or later magkaroon din ng flowers yan. Okay? Ayan po yung nakikita ko kay kay Dendrobium. Kung bakit tumatagal yung kanyang flower, kasi ngayon na nga, hindi porke may flowers na hindi mo diligan, kailangan mo pa rin yan diligan mga basic. Okay? So ito mga basic ko, ito po, okay, hindi orchid yan. Hindi ko po alam pangalan nito mga basic ko. Yan. Pero kinulekta ko kasi napakaganda ng kulay niya. Kaganda ng flowers niya, oh. Di ba? Ganda-ganda ng flowers niya mga basic. Nandito yung aking mga Dendrobium, dito ko linagay. Nandoon. Kasi mahangin dyan mga basic ko. Kaya ko linagay dito. Dito, ayaw ko pang lalagyanan dito muna. Saka na lang dito lalagyan. Pakita ko lang sa inyo mga basic ko. Ngayon, pupunta naman po tayo kay Begonia wax. Okay? Alam niyo sa totoo lang, wala akong experience kay Begonia wax mga basic. Kung tawagin ito, Begonia wax mga basic ko. Ang pangalan niya Begonia wax. Kita niyo? Pwede pala ito alagaan sa loob ng bahay mo. Akala ko ito pwede lang alagaan sa labas. Okay? Ito pala ay easy to care. Okay? Easy to care pala to. Basta magkaroon lang siya ng bright, makasagip siya ng bright, mga basic ko, ay mabubuhay na yan. Diba? Ito easy to grow itong plants na to. Kasi ito yung tinatawag na Begonia wax.
meron na itong flowers mga besi, naka-upload ko na po. Ang flowers nito ay red, pula. Okay mga besi. Ngayon nakikita nyo ang aking African violet mga besi ko. Ito. Okay? So yan. Tingnan nyo yung tubig niya, inihigop niya. Okay? So ayan. Hindi ko pa lalagyanan yan, saka ko na lang lalagyanan yan mga besi. Yung African violet ko. Si African violet, ayoko niya na dry yung kanyang soil mga besi. Basta wag lang sagi. Ayoko ni African violet na dry po yung kanyang soil. Gusto ni African violet medyo mabasa-basa ng konti. Diyan sa likod na yan, nandiyan po yung aking African violet dito. Sa likod niya, mga besi. Okay? So, yan. So, tingnan nyo yung pinapatubo ko. Oh. Dahil nga, sa sobrang init, nasusunog po mga besi. Kasi ito sa area na to, tinatamaan ng aircon to. Kaya ginagawa ko, bago ako magbukas ng aircon ko, pag gabi na. Halimbawa, mga 10 o'clock. Kasi, pag 10 o'clock mga basic ko, natatamahan yung mga halaman ko ng init. Okay? So, nakikita nyo ito mga basic ko. Dito tayo pupunta sa mga orchids ko na naman dito sa kabila. Ito, nakita nyo ito mga basic ko. Dito tumatama yung init ng aircon. Kaya nakita nyo, nagkaroon siya ng doon. Ayan. Hindi nga focus itong camera na to. Yan, nagkaroon siya ng spike mga basic. Okay? So, itong area na to mga basic ko, ay ito talaga tumatama yung mainit. Dito tumatama yung init mga basic. Kaya, siguro, nagkaroon ng spike yun. Basta sa gabi, dito tumatama. Ito mga basic ko, ang pagkakaalam ko, itong orchids na to ay ito po yung native na galing Pilipinas kasi maliit eh. Okay, maliit po to. Okay? So, tingnan nyo ang bagong tubo niya. Ayan, bagong tubo na rin yan. Yan yung dapat natin ingatan na matubigan natin itong bagong tubo na nagbukas na. Kasi itong nagbukas na to, once na malagyanan mo ng tubig itong clown na yan, mamamatay yan mga besi. Hindi matutuloy. Tingnan nyo to. Iniingatan ko na hindi matubigan. Dito ko lang tinutubigan sa ilalim. So nakikita niya? Di ba? Nabubuhay. Nabuhay siya ng matagal. Yan. So, yan po yung mga aking mga collection dito. At yun na nga po. I don't understand my my banda never gave me flowers. I thought flowers po yan, hindi pa pala flowers yan kundi ugat. Hindi ko po maintindihan, baka may idea kayo mga basic ko kung bakit po ba hindi nagpa-flower yung aking banda samantala natatamaan ng araw ito sa umaga. Grabe init dyan. Ang lumabas talaga mga basic ko kundi ugat. Mas marami po yung ugat na lumabas sa kanya. Ayan no, ugat na lang, kumbaga sa tao lumabas na yung barikos niya. So yan mga basic ko, kung may alam po kayo na lang po yung mag-comment below kayo kung ano bang dapat ko gawin, dahil baka kayo naman po yung mga experience na, kasi ako naman sa best experience ko lang naman ang aking sinishare sa inyo dyan sa aking video. Kaya sa may alam dyan, yung mga expert na, sabihin nyo sa akin kung what is the problem of my banda, the sun have flowers. Meron lang po siyang ugat. Ang linalabas lang po niya ugat ng mga basic. Kung samantala itong area na to ay meron po itong araw na nakasagi po ng sobrang init dyan mga basic. Tingnan nyo, kung hindi po mainit dito mga basic ko, hindi po magkaroon ng spice yan. Ayan o, spike ng aking dendrobium. Ayan, nakikita nyo? Ganyan po kainit dyan dito banda sa area na to. Okay? So, yun po yung masishare ko sa inyo mga basic ko. Baka kayo na naman po yung may alam at experience. Dahil sa akin naman mga
video dyan sa aking channel. Ang aking sinishare naman dyan mga basic ko, yung talagang experience ko. Okay? So, etong aking vanilla, never see have a flower, but more grow, mga basic ko. Noong binili ko to, ay maliit yan mga basic ko. Okay? So, noon, medyo malaki-laki na siya, humaba na ng todo, dito ko na siya linagay, pero sa best experience ko mga basic ko, so nakikita nyo, bumaba na po yung ugat niya. Ugat po, yan mga basic, ugat niya ito. Okay, ugat niya yan. Oh, ang dami niyang ugat. Dumikit na yung mga ugat niya sa kahoy, kasi kahoy po yung gamit ko. Ayan, dumikit po. Na-mounted ko yan sa kahoy. Okay? So, yan yung mga ugat niya. So, nakikita niyo yung ugat niya, di ba? So, humaba ng todo mga besi hanggang dyan, no? Pumunta na po yung kanyang katawan dyan sa aking Christmas cactus, mga besi. Okay? So, ayan. So, hanggang dito na lang. Hindi ko na po pahabain pa yung aking sasabihin. At sana po may natutunan kayo sa aking aking mga plants dito na collecting sa maliit na balcony area na to. Sana po may natutunan kayo at sana po hindi po kayo magsasawa panoorin yung aking video. Sa lahat po ng lover ng orchidyan, at least magturuan tayo. Kung may alam kayo na mas ano pa sa akin, pwede naman nyo ituturo, makikinig ako sa inyo. So maraming salamat po sa lahat. Thank you. At God bless all of us. Bye bye po. Love you.